Good day everyone! So ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang assessment items. Makinig kayo ng mabuti sa akin. Okay, when you say assessment items, so mauna siya ang mga materials nga gamiton sa teacher para ma-check ang reading ability sa learner. So, apil ani ang letters, words, sentences, og story. So, para makita kung unsa na ang level sa pagbasa sa bata. So, nature of letters and words to be used for assessment. So, should be carefully selected according to the grade level. So, ang letters ug words nga gamiton sa assessment dapat sakto sa grade level sa learner. So, dili dapat lisod kaayo o dili pud sayon kaayo para sakto ang evaluation. Okay, dito naman tayo sa nature of sentences. So, should be short. So, ang sentences dapat mubuora para dali ra mabasa og masabtan sa learner. Next is should be connected. So, ang sentences dapat related sa each other aron na gihapon klaro nga idea o message. Okay, another is should not have many new words. So, ang sentences dili dapat daghan og new words aron dili malibog ang learner sa pagbasa. Next is should be within the learner's experience. So, ang sentences dapat about sa mga butang nga familiar sa learner, sama sa school, family, friends, o daily activities. Okay, so kanina yung mga sinabi ko is nature of the sentences. Ngayon ay dadako naman tayo sa nature of the story. So, dito ay sinasabi na should have a beginning, middle, and ending. So, ang story dapat na ay beginning. So, when we say beginning or sa Bisaya is sugod. And the middle is mo na siya ang ginatawag sa Bisaya nga kanagong tunga-tunga sa story. So, kung ang ending is mo na siya ang katapusan. So, para makompleto ang story. So, ingana siya. Next is should be within the learner's experiences. So, ang story is dapat kanagong ma-relate sa learner. So, meaning mga kanang mga panghitabo nga pwede nila ma-experience sa ilang life. Okay, next is should not have many characters. So, ang story dili dapat daghan characters para dili malibog ang learner sa pagbasa o pagsabot. So, next is should introduce a problem and solution. So, ang story dapat na ay problema o solution para mas meaningful ang story. Okay, so ingana siya. Okay, next, should have a setting. So, ang story dapat na ay setting. So, meaning kung asa o kanus ang nahitabo ang story. For example, kung ang nahitabo sa story kaysa school, balay, or playground. And lastly, should not have compound sentences. So, ang story dili dapat kanang mugamit og long or compound sentences aron sayon ra basahon sa learner. Okay, so dili na nako basahon ang naa dira sa PPT kundi ako na lang siyang i-explain so para mas mapadali ta. Okay, so kung makabasa ang learner og paragraph, pwede na siya mupadayon sa story level. So, kung dili siya kabalo mubasa og paragraph, so ibalik siya sa word level para dito i-assess. So, nadragingon nga na ay maximum of 3 mistakes. So, kung ang learner is na siya tulo ka mistakes, so or less sa paragraph o sa kanang o story reading, so considered nga able gihapon siya sa kana nga level. So, ingana ang pasabot. Okay, so ginapasabot po diri na para ma-mark nga able sa word or letter level ang learners dapat makabasa og 4 to 5 words or letters nga sakto. Okay, so kung dili siya kabalo mobasa og words, ang assessment ibalik sa later level. So,
If learner fails to read letters, so kung dili gihapon siya kabalo mo basa og letters, so markahan siya nga beginner reader. So ing-ana ang pasabot ani. So figure 3, sample reading assessment 2. So kini nga figure is ginagamit or example sa tool nga gigamit sa teacher para ma-check ang reading ability sa learner. So ang teacher pwede maghimo og own sentences o mokuha og sentences gikan sa pupil book para gamiton sa reading assessment. Okay, so nakita ninyo dira sumo na ang mga example sa story, sentence, word, and letters. So, anaon siya. And that's all of my report. Thank you for listening.